Yo! Kumusta mga ka-Friendship? Ako nga pala si Sir Fred at welcome sa Friendship Club Channel. Samahan niyo ako sa isang mabilis pero malaman na usapan tungkol sa isang yaman ng ating kultura, ang karunungang bayan. Bago natin alamin kung ano ang karunungang bayan, maglaro muna tayo. Sa loob ng 5 segundo, dugtungan ang mga pahayag na makikita sa screen gamit ang iyong dating kaalaman o pananaw. Handa na ba kayo? Atin nang simulan. Una, aanhin pa ang damo, patlang. Tama. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ikalawa, nagtago si Pedro, patlang. Tama. Nagtago si Pedro, labas ang ulo. Ikatlo, nagsunog ng patlang o nag-aral ng mabuti. Tama. Nagsunog ng kilay o nag-aral ng mabuti. Pang-apat, ang patlang, masaganang buhay ang sukli. Tama. Ang mabuting ugali, masaganang buhay ang sukli. Pang-5, kung ano ang puno, patlang. Tama. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Napakahusay! Alam nyo ba, bago pa man dumating ang mga libro, Facebook o TikTok, may OG na paraan na tayo mga Pilipino para magpasa ng kaalaman, values o mga aral? Tama! Yan ang karunungang bayan. Ano nga ba ang karunungang bayan? Bago pa tayo nasakop ng mga dayuhan noong unang panahon, ang karunungang bayan ay mga sinaunang panitikan ng kasabihan, salawikain, bugtong, sawikain at palaisipan na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno upang mapaghanguan ng sinaunang paniniwala at kahalagahan. Parang life hacks ng mga lolo't lola natin. Ito ay mga karunungan na ipapasa sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagsasaling dila. Narito ang ilang uri ng mga karunungang bayan. Bugtong. Isa itong uri ng palaisipan na nasa anyong patula. Ang mga bugtong ay kadalasang patungkol sa pag-uugali, pang-araw-araw na buhay, at mga bagay o gamit na makikita sa paligid. Katulad na lang ng halimbawang ito. Heto na si Kaka, bubuka-bukaka, na ang kasagutan ay gunting, sapagkat inahalin tulad yung pagbubuka-buka ng gunting sa tulad ng paglalakad ng tao. Narito rin ang salawikain. Nagsisilbi itong butil ng karunungan at itinuturing na batas o tuntunin ng kagandahang asal ng ating mga ninuno. Kadalasan, nagtataglay ito ng sukat at tugma at sinasambit gamit ang matatalinhagang salita. Nandyan din ang sawikain. Ito ay mga salita o parirala na sinasambit sa paraang eupemistiko o yung paggamit ng mga salitang hindi makaka-offend. At karaniwang malalim at patalinhaga ang mga ito na kadalasang ginagamit ng paglalarawan ng isang katangian. Katulad na lang ng halimbawang ito, kamay na bakal, nang ibig sabihin ay strikto. Nandyan din ang balat sibuyas, na inahalin tulad sa balat ng sibuyas yung pagiging marupok o madamdamin, yung madali bang ma-offend. Meron din tayong kasabihan. Ito naman yung pahayag na nagbibigay pangaral tungkol sa kilos, gawi at pag-uugali ng mga tao. Kadalasang gumagamit din ito ng sukat at tugma, subalit ito ay tahasan, tuwiran at payak ang pagpapakahulugan. Kagaya ng halimbawang ito, ang malinis at maayos ay malapit sa Diyos.
Sa pahayag nito, mapapansin na may tugmaan ang salitang maayos sa salitang Diyos. Narito rin ang ibang mga halimbawa ng karunungang bayan. Ang palaisipan. Ito naman yung mga katanungan na humahamon sa talas ng isipan. Ngunit, hindi nangangailangan ito ng sukat at tugma. Halimbawa nito, kung sa isda ito ay dagat, kung sa ibon ito'y pugat, lungga naman kung ahas. Kung sa tao, ano ang tawag? Ang sagot ay bahay. Nandyan din yung bulong. Ito naman yung bahagi ng lumang paniniwala. At ito ay may mga maikling salita na sinasambit para magbigay ng pakiusap sa mga espiritu. Tulad ng tabi-tabi po, o kaya naman ay ang mga salitang binubulong sa mga yumao para humiling na gabayan sila o magbigay ng patnubay sa kanilang mga hinihiling. Mga ka-friendship, hindi lamang katuwaan ang karunungang bayan. Ito'y alaala ng ating kasaysayan at katalinuhan. Kaya next time na makarinig kayo ng mga salawikain, kasabihan, bugtong, i-share nyo, ikwento ninyo, buhayin natin ang yaman ng ating kultura. Hanggang dito na lamang ako, ngunit mag-iiwan ako ng isang katanungan na inyong sasagutin sa ating comment section. Bakit mahalaga na maisalin sa kasalukuyang panahon ang karunungang bayan? Mag-like, mag-comment ng inyong mga kasagutan at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga vlogs, videos at kung ano-ano pa. Dito lamang sa Friendship Club Channel. Paalam!